Ito na mga kababayan, si Laila de Lima, gigil na po na mapatalsik si BP Sara. Ayaw na, nag-file na po sila ng impeachment complaint laban kay BP Sara at gusto na nilang mapaalis si BP Sara sa pagka-vice president. Gigil na po yan si de Lima na mapatalsik si BP Sara. Ito yung mga taong nag-uudyok para magkagulo ang Pilipinas. Yung ginagawa nila, pag-uudyok po yan para lalong magkagulo ang Pilipinas. Alam naman po nila na napakaraming tao ang sumuporta kay BP Sara. Biruin mo, 32 million ang bumuto kay BP Sara na magiging vice president. Tapos, ilang tao lang ang gustong aalisin si BP Sara. Para ang tingin nila sarili, parang sila na yung hari sa Pilipinas eh. Gusto na nila kung sino gustong paalisin nila, mapaalis nila. Iilan lang yung mga tao na yan. Samantala, ang bumuto kay BP Sara ay 32 million. Mahiya naman kayo, madam, sa mga ginagawa nyo. Alam naman po ng taong bayan na ayaw ng mga ginagawa nyo sa ganyan. Yung mga ginagawa nyo ganyan, napakaraming tao po ang ayaw at galit sa mga ginagawa nyong pang-iipit sa Vice President. Kita nyo pang panunulsol yung ginagawa nyo para magkagulo ang Pilipinas. Dahil kapag ginawa at itinuloy nyo talaga yung pang-impeachment complaint laban kay BP Sara at maaprubahan yan, magkagulo po talaga ang Pilipinas, sigurado yan. Kaya yung pag-uudyok nyo sa ganyan, nagpapadala kayo sa mga politiko, isa po yung dahilan kung bakit magkagulo ang Pilipinas. Dapat kayo po ang sisihin kung magkagulo ang Pilipinas. Kayo po talaga yung mga nag-file ng impeachment complaint laban kay BP Sara, kayo ang dapat sisihin kung magkagulo ang Pilipinas. Kayo mga nag-uudyok dyan, nagpapagamit kayo ng mga politika na may pansariling interes. Ayan o, itong mga to, hindi mo na nag-iisip itong mga to ay may edad na, mga matatanda na. Hindi nila iniisip na yung mga ginagawa nila ay pag-uudyok po para magkagulo ang Pilipinas. Kung talagang gusto nyo po mawala ang korupsyon sa Pilipinas, hindi po si BP Sara lang ang gusto nyo imbestigahan. Paimbestigahan nyo po lahat ang may hawak na pundo sa kaban ng bayan. Bakit si BP Sara lang po ang dinidiin yung nag-isa? Pinagkaisahan nyo si BP Sara dahil inutusan kayo siguro ng mga kaalyado nyong politiko na gustong maluklok sa pagka-vice presidente. Sana may gawin dito si Bongbong Marcos o si Presidente Bongbong Marcos at mapalitan niya si Romualdez at nang maayos na ang lahat. Dapat ipalit niya si Gloria Macapagal Arroyo para magkakasundo-sundo na sila at mapahiya itong mga taong may sariling interes, mga pansariling interes. Alam naman natin na ayaw ng mga taong bayan sa mga ginagawa nila, lalo pa nilang ginagatungan ang taong bayan. Gusto talaga ng mga to na talagang mapuno na ang taong bayan at talagang susugurin lahat ang ahinsa ng gobyerno na may korupsyon. Ito pangudyok, talagang halatang pangudyok. Nagpapagamit sila kay Senador Trillanes sa kay Laila de Lima. Nagpapagamit po itong mga to. Kunyari lang, ito ang mga to ang nagpa-file ng impeachment complaint, pero ang katotohanan po dyan, yan po ay inuutusan lang mga yan. Kaya nandyan yung mga yan. Saan kukuha ng ebidensya ang mga yan? Kundi galing doon sa mga taong gusto mapatalsik si BP Sara. At saka wala namang ganong ebidensya yan. Ang kaso nga lang, pagdating sa mga kongresista magbubutuhan, talagang mananalo ang butuhan nila dahil halos naman lahat dyan kakampi nila at ilan lang yung kakampi ni BP Sara. Dahil si Romualdez po ang pinaka-leader dyan. Ayan o, gigil na gigil si Laila de Lima o. Atat na matanggal si BP Sara. Atat na atat. Ayan o. Atat na atat siya o. Silang dalawa ni Trillanes, atat na matanggal si BP Sara sa pagka-vice president. Ginagawa nyo, lalong magkagulong bansa. Maniwala kayo. Maniwala po kayo sa pinagagawa nyo. Mahihiya naman po kayo. 30 million votes. Tandaan nyo ang bumuto kay BP Sara. Tapos gusto nyong tanggalin, iilan lang kayo? Kapiranggot lang kayong gustong matanggal si BP Sara? Baka pag nagalit yung talagang totoong taong bayan, baka pagsisihan nyo yan. Kaya dapat pagka nagkagulo talaga ang taong bayan, kapag nagkagulo talaga ang bansa, dapat ito sila ang sisihin. Yung mga taong nanggigipit kay BP Sara ang dapat talagang sisihin at saka yung mga politiko na may mga pansariling interes na gustong maalis si BP Sara dahil sila ang dahilan kung bakit magkagulo talaga ang bansa.
Dapat umaksyon dito si President Bongbong Marcos at dapat alisin na sa mga pwesto yung mga taong gigil na matanggal si BP Sara kung talagang concern siya o totoo ang sinasabi niya na hindi niya ipapa-impeach si BP Sara. Kung talagang galing sa puso niya yon at sariling desisyon niya yon, dapat ipatupad yon dahil presidente naman siya, kayang-kaya niya yan. Kayang-kaya niya yan. Palitan lang nila yan si Romualdez. Wala na yan at papalitan kay Gloria, sigurado baka magkaayos-ayos pa sila ni BP Sara. Ayan o, si Dilima, nakita nyo mga kababayan? Gigil na gigil. Samantala, napakaraming tao ang ayaw sa kanya at galit sa kanya. Akala niya mananalo pa siya sa sunod na eleksyon. Hindi na yan mananalo. Kaya yung mga taong galit na galit kay BP Sara, patay kayo pagdating sunod na taon. Pagdating sa eleksyon. Grabe o, gigil na gigil o. Lalo manggagalaiti ang taong bayan nito pag nakikita itong balita na ito. Nagpapagamit sa mga politikong may pansariling interes at gustong pumalit kay BP Sara. Halos buong Mindanao po ang ayaw na sa ginagawa nyo at hindi po lang Mindanao, halos buong Pilipinas. Tapos itinuloy-tuloy nyo po yung panggigipit kay BP Sara, talagang pinupuno nyo na po ang taong bayan. Ngayon, nagpipigil pa yung iba nagpipigil pa, pero pagdating ng panahon yan at hindi na talaga mapigilan, bubuhos ang tao sa EDSA at mapupuno yung EDSA na yan. Yung sinasabing 1 million ang kuta, baka hindi lang po 1 million ang pupunta dyan. Kapag si Pangulong Duterte ang pumunta dyan sa EDSA Shrine, malalaman nyo po kung gaano karaming tao ang gustong sumuporta o sumuporta sa mga Duterte. At isa na ako dyan. Number 1 na akong isang susuporta dyan. Grabe kayo, nag-uudyok kayo ng gulo. Nag-uudyok po talaga kayo ng gulo. Laila de Lima, sa totoo lang. Kung gusto nyong kaunlaran ng Pilipinas o sa ating bansa, itigil nyo yung pansariling interes. Itigil nyo yan, madam. Itigil nyo yan. Gumawa na lang kayo na makatulong kayo sa taong bayan. Yan ba ang gusto natin mailuklok sa ating pamahalaan? Yung mga pansariling interes? Pag nanuluklok yan, walang maitulong sa taong bayan ng mga yan. Walang maitulong po talaga. Pang-uudyok yung mga ginagawa ninyo. Itigil nyo na yan. Hanggat maaga pa. Gusto nyo mapuno si Pangulong Duterte sa inyo? Ako, magtago na lang kayo kapag talagang napuno na si Pangulong Duterte sa inyo. Hindi nyo lang alam. Napakaraming supporters o napakaraming Muslim na po ang galit dahil sa pinagagawa nyo. Nananahimik lang po yung mga kababayan nating Muslim. Pero ngayon, yung iba nagsasalita na. Dahil sa mga ginagawa ng mga opisyal na hindi na po tama.